Boss Bats, gusto pa nilang tagalan para makakuha ka pa ng pera sa taong bayan. Yun nga po. Paano yung mga pagla-live ko sa boxing ang tanong ninyo? Demonyo si Martin. Ram, wala na. It's written in hell. Kampo ng kadiliman silang lahat. Totoo ba, Boss Bats, na talo sa manual counting sa voting 2025 si Tito, Lacson, Bam at Kiko? Wala pa pong resulta. Boss, mag-resume. Magre-resume ang Blue Ribbon sa November 14 at iimbitahan uli si Sergeant Gutesa at gusto Pinky na ipagpatuloy ang salaysay at kung may mapapatunayan ba. Antayin natin yung hula na magkakagulo daw sa November 30 sa Pinas at BP Sara ang papalit. Alam nyo po ang hula, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Hula nga eh. Pero tinitiyak ko sa inyo, pag meron, pag natupad yan, kita nyo na. Sabi na sa inyo eh. Pero yun ang huhula na yun, tignan nyo, ilan ang hinula nun hindi nagkatotoo. Ganun po yun eh. Isa lang magkatotoo, putya, parang, ay, sinabi yan ni anong, galing talaga niya. Gaman sa salapi, kapanyarihan at makamundong pagnanasa ang kampon ng kadiliman. Kasama talaga yung makamundong pagnanasa. Basta tutuwa kasi kami pag nanonood ka ng boxing, naglalag ka ng boxing. Buhay pa si Enrile, unti-unti. Huwag ganun. Miriam Marcoleta, matatalinong senador na nagmamahal sa bayan. Sarap manood ng boxing buds, lalo na at Pinoy ang nananalo. Nabubuyo rin akong manood ng boxing. Correct. Hindi ko alam kung saang rules nila kinuha na singilin ng bat ang gamot ng mga senior citizen. Lahat po kasi may bat eh. Kaya talagang, ewan ko. Boss Bats, bagay na promoter si Tambi sa Coast Guard. Pwede naman kasing panglupa at pandagat yung mga buhay. Naisingit mo. Naisingit mo pa yun? Sino ba yun si Florin? Poyete King. God wills. Sabi ni Jabs, Nostradamus lang maniwala ako. Alam niyo po ba kahit si Nostradamus, marami pong hula yan. Siguro, konti lang po yung natutupad sa hula ni Nostradamus. Kasi sakto yung mga petsa. Talagay niya petsa, may petsa. Kaya pagka hindi natupad, hindi lang nila sinasabi. Parang sa chiching lang, Boss Buds. Kung sino nagbibigay ng oras, doon ka. Correct. Diba? Team replay ako mamaya para ma-start ko, boss. Basta ako naniniwala ko sa hula na lalakbayin pa daw ni Enrile ang 8 henerasyon. Walang bat dati ang gamot ng senior citizen. Ayun. Pasensya na madam, hindi ko alam eh. Ilang taon pa ako, ano na lang. 3 years mahigit. Seniors na rin ako. Dara Bernal, thank you very much sa $499. Maraming salamat sa iyo, Miss Dara Bernal. Yes. Nag-imbestiga na po, sangkatutak na po nag-imbestiga dyan. Sa 51 billion na yan ni Pulong. Wala po silang nakita. Paano ko natiyak? Kung may nakita yan, araw-araw yan. Yun ngang walang nakita, inaaraw-araw eh. Diba? Yung 51 billion na yan, araw-araw nilang topic yan eh. Yung pang may makita. Oh. Kay BP Sara nga, walang ebidensya hanggang ngayon eh. Yung confidential fund ni BP Sara, binulat-lat na nila. Yung Kongreso, binulat-lat na yung confidential fund. Wala pa rin nakita.
Mahirap talaga hanapan yung mga hindi magnanakaw. State witness ko, idiin niya si Martin, BBM. Dapat ang mga business groups ang umaangal sa admin nito kasi humihina ang overall performance nila, hinatubo sa panahon ni BBM. Naglabas na po sila ng resolusyon. 34 ba? 34 na business group kasama po yung dalawang pinakamayayaman. Makati Business Club at saka yung Philippine Chambers of Commerce. Philippine Commerce Chambers. Basta yun. Oh. Naglabas na po sila ng pahayag na sila po ay kagyat na ma-resolve yan. Isa po sa mga panawagan nila ilantad ng ICI yung kanilang investigasyon. Sana makulong mga buhaya. Boss, sino ba sa mga cabinet ni BBM ang matino? Meron ba? Ayun nga po eh. Akala natin to si Vince Dizon matino eh. Yung pala Mr. Tokis lang. Tokis ng Tokis. Preskon ng Preskon. Ang Ginoo sangkalibutan. Kasangga natin lahat ng kababayang Pilipino. Manalig at maniwala tayong lahat mga Pilipino sa Panginoong may kapal. Lauren Carlos Suba, Boss Bad, sinong mas sabik sa media? Si Boying or si Vince Dizon? At least si Boying, talagang kinukuyog siya ng media. Yung alam niyo yun kasi meron talaga siyang mga dapat sabihin. Inaambus interview. Eto si, di ba si Boying, kada may lakad siya, pinagkukulumpunan. Napansin niyo ba kay Vince Dizon? Wala nga nagkukulumpun eh. Parang siya pa nagtatawag yata ng press para interviewin siya eh. Boss, kaya yung kay Boying, totoong kinukuyog siya kasi ang tindi ng ano niya, di ba? Ombudsman siya eh. Isa lang paraan para magkaroon ng ebidensya mga kalaban ng sindikato, bendalo. Correct. Yamaguchi Shirley. Vince Tokis. Bossing yung kung hiniwalay Visayas at Mindanao. Siyempre ako po taga Luzon. Ayaw ko po na magkahiwa-hiwalay ang Pilipinas. At saka gulo po yan. Wala naman po Duterte na nananawagan na humiwalay na eh. Alam niyo po, gulo lang po yan. Gusto niyo ba magulo ulit tayo? Samantalang kaya taga Mindanao, tatapatin ko kayo. Naranasan niyo ba yung secessionist movement, yung gulo sa Mindanao? Ako bata pa ako noon eh. Talagang gulo, di ba? Panahon ng MNLF, MILF, o panahon ng Abu Sayyaf at ito mga, di ba? Gusto nyo ba bumalik tayo sa ganun? Hindi naman po papayag yung gobyerno ng Pilipinas eh, na umiwalay ang Mindanao eh. Ipaglalaban po nila yan. Gusto nyo po ba na gulo? Samantalang ng panahon ni PRRD, nawalan po ng kaguluhan sa Mindanao. Naging relatively peaceful, di ba? Relatively peaceful. So, ibig sabihin po, ang option lang po dyan, kung nagawaan pa patahimikin, maging payapa ni Duterte yung Mindanao, ang presidente lang po ang susi dyan. Hindi naman si Bongbong habang buhay yan. Ayoko na magkahiwa-hiwalay ang Pilipinas, isang matinong leader lang ang kailangan natin. Correct. Isang matinong leader lang po yan. Ang ihiwalay nyo na lang yung tricolor sa puti. Di magkahiwalay ang Luzon, Visayas at Mindanao, lumayas na lang tayo sa Pilipinas. Sa interview ni Remulla, sinabi niya na mas pinili niya mag-ombudsman na lang. Naisip ko tuloy, ang lakas niya kay BBM. What Remulla wants, Remulla gets. Iba rin eh, sana all. Ang laki po ng utang na loob na
Ang laki ng utang na loob ni BBM kay Remulla, 'di ba? Sila yung nagplano, nag-utos. Siya yung talagang numero unong utak nung ano, sila magkapatid. Yung utak ng pagkakadakip kay Tatay Digong. Tandaan po ninyo, si Tatay Digong mahilig po sa rally ng mga maisog. Tsaka ang lakas maghatak. Iba style ni BP Sara sa tatay niya eh. Si Tatay Digong talaga mahilig sa mga rally na ano eh. Umattend ng mga rally. Eh si BP Sara, hindi ko pa siya nakita, narinig o bibihira ko. Isa sa mga maisog rally, lagi lang si Baste tsaka si Tatay Digong. Eh. Kaya talagang ang lakas talaga niyan. Sometimes, sometimes, we must bend the law. Out of anger lang kaya gusto nilang ihiwalay ang dekolor sa puti. Correct. Kasi naranasan po natin yan eh. Nung mga bata ko, putya, hindi ng ano riyan, gulo ng Mindanao. Tumahimik naman na lahat nung napunta si Duterte. Iba talaga yung mga taga Mindanao eh. Naunawaan nila yung kalagayan. Ang maganda kasi kay Tatay Digong ganito. Una, Bisaya siya. Tapos taga Mindanao siya. Naunawaan niya yung the rest ng Pilipinas eh. Tapos nag-aral din naman siya sa Luzon, di ba? San Beda. Alam niya yung kalagayan ng Luzon, Visayas, Mindanao. So, pasok sa banga. Tapos, naging executive siya. Naging bahagi siya ng judiciary. Naging bahagi siya ng legislative. Prosecutor siya dati. O, judiciary. O, tapos eto, executive siya, mayor. Legislative siya, naging congressman. Kaya naunawaan ni Tatay Digong ang lahat ng nangyayari. May idea siya. Sino iboboto nyo? Si Rizal Ontiveros? Ni barangay captain nga, hindi nakapag-barangay captain yan. Wala rin siyang pinamunuan na ano na national, 'di ba?